Last minute dito sa Sapa, Vietnam. Pinakita ko lang kasi part naman to ng ating finale. Natin gawin. Nasa Hanoi ka, yung alam mo yun, sumakses ka eh. So guys, ang mamimiss ko dito sa Hanoi, itong dami ng tao. Guys, dito sa labas 20,000 to isa. Pero pag pupunta kayo dito, papasok kayo sa loob ng street market, meron dyan nagbebenta ng 15,000. Alright guys, so nandito na tayo sa mismong office ng HK Sapa Open Tour or yung bus line. Gusto tayo bumaba. Ito siya pag maliwanag. So mukhang ito yung bus. I'm not sure kung 1:30 yan or 2. Pero yung biyahe kasi natin is 2 PM. And ang init. Sana lang malakas yung aircon. So this is it. And if ever guys, since may marireceive naman kayong information about yung ticket ninyo prior, make sure na lang pumunta kayo dito at least mga 30 minutes before para hindi kayo mahagol. Ayan siya itsura niya. Tapos, di ba sarado to mga to nung pumunta tayo. Ayan. And then, pasok tayo dito. So, more on bilihan ng pasalubong. Napakita ko naman sa inyo to, di ba? Ayan siya. Ayan, may free taste dito. Para siyang hindi siya mochi eh. Parang mochi pero pahaba siya. I'm not sure kung ano yung nasa taas. Siguro overlooking. Tapos may HK coffee shop. Hindi naman ko coffee kasi gusto ko makatulog. And then dito kayo magche-check-in doon sa kay ate. Tapos may nakasulat na papel. Hanapin nyo lang kung sa inyo. Ganun. Though pwede namang mag-walk-in guys. Pero syempre advisable na lalo na pagpabalik. At saka pag peak days or peak season, mag-book kayo ahead of time. Ngayon, si ate. So guys, paano ba yan? Ito yung gamit natin. Oh. Ay. Kulatod ako kay kuya. May gamit tayo. May pagkain tayo guys. Para sa biyahe. And gusto ko makatulog. Pero may 2 to 3 stopover kasi. And approximately siguro ang dating natin sa Hanoi ay 3, 4, 5, 6, 7, 8 o'clock or 9 o'clock sabihin natin. And then ang flight pa naman natin is 2 something pa naman. So parang tama lang. And then pagpasakay na tayo saka tayo magsi-CR. Tapos pala maganda dito oh. Ito yung CR nila. Ayan siya yung view. Pwede lang kayo tumambay dito kung gusto niyo. 'Di ba? Pinakita ko lang kasi part naman to ng ating finale. Oh my god. Ang arte. Yun. Ayun guys, last minute dito sa Sapa, Vietnam. Ayan, let's enjoy the view for the last time. And syempre for sure babalikan ko to. Basta hindi lang this year guys ha. Next year naman. Alright, so ang gagawin lang natin, hintayin lang natin yung bus. I'm not sure kung yun yung bus na nasa labas. And then, ang gagawin natin is magpapantok tayo. I-discuss ko lang yung mga schedule na meron dito para at least alam nyo kung anong oras kayo magbubook or anong oras nyo gustong pumunta dito. Okay? So back and forth na lang din. I-discuss natin yan sa loob ng bus. Sa bed natin. And ano pa ba? So yun lang guys. Sige, last view tayo. Last look. Thank you so much. And guys, thank you so much sa pag-follow sa akin hanggang sa pinaka-finale natin dito sa Hanoi and Sapa adventure natin. Pero doon pa tayo mag-outro sa sa airport. Sinabi ko lang, gusto ko lang magpasalamat in advance. Okay? Okay, Cap? Napaka nakasimangot yung mga tao, yung mga turista. Ano to, pagod na? Ama ka ngayon, mukhang ito nga oh. Yung bus. Tapos meron din kayong options kung gusto nyo ng limousine dito, yung van. Pero mas preferred ko yung bus para nakakatulog tayo. So may van kayong sige, mamaya natin discuss yun. See you guys later. So guys, ito na yung bus natin going to Sapa. Ito yung pang 2 PM pero nasa 2:10 na. And same ng ginawa natin before. Mag-uubad ng sapatos, tapos plastic. Yan lang. Nasa baba naman na tayo, so pinauna natin sila. What's your name? Mark. Mark. Yeah. Mark. 8:15. 8:15. Okay, do kill. Yan natin yung natin. Ha? Pag-uwi natin. Ayan siya.
Ayun siya guys. O diba? Parehong pareho. Aray. Dating gawi. Hindi man natin gagamitin itong comporter. May buhok pa. Ang init. Ayan, close na natin ang ating bintang. Yak! Yung mga buhok. Heart eh. Umahart ang person. Meron kasing pumunta dito, tapos doon pala siya sa kabila. Hindi ko buhok niya. Babae. Ay, paano to? Alam nyo, ito yung hindi ko alam kung paano itong pababain. Pero wait lang. So this is the lock. Oh, Take it, pull and push. Oh, thank you. Gusto mo rin ba? Ito daw. Okay. Okay na, maandar na tayo. So, umalis guys, yung bus ng 218. Ayan, 218 na. Ayun. Nagpawisan ng person. Kailangan natin i-cover. Hindi lumabas yung lamig. I-pack in. Oh, sarap. Ang lamig. So, balikan ito. Pakita ko sa inyo. Same na same naman, di ba? Kung ano yung sinakyan din natin nung papunta dito sa Sapa, same na same. Ito rin yung sinakyan natin pabalik ng Hanoi. May libre tubig, may lights dito. Pag gabi na, maganda yung lights nito. Ito, kaya nakakadagdag init. Tapos may LCD. Hindi ko alam kung may ano local channel lang siguro. And then ayan, may headphones. Ito yung headphones kung gusto nyo rin, meron sa kayo sarili. Tapos may jack, may pang iPhone dito, tsaka may USB. Tapos ito pala, ito na island to guys. Ito yan, hilain nyo to, itong parang buckle na yan. Tapos ihawakan nyo dito pag ganun lang. Ayan. And then may seat belt din. Ito yung pang lock, nandito siya sa ayan. Ito siya. Ito. Tapos syempre remote for the massage. Na-try na natin to, pero parang wala lang eh. Pero okay na. kung gusto nyo lang matry. And then may remote control dito. Ito yung Sapa Night Market guys. Oh. Ganyan siya sa... Ay, meron pa pala sa loob. So, parang yung mga nasa loob na lumalabas pag gabi. Tapos ito remote. And guys, kung maarte kayo ha, magdala kayo ng sarili nyong sapin o kaya towel. I-towel nyo sa unan. Ganon. Tapos, kung may wipes kayo, yung wipes, yung baby wipes. Ngayon. Alcohol. Tapos, syempre, hindi natin alam kung sino yung last na humiga dito. Kasi may mga nakita ako dun sa unan na parang may mga breadcrumbs pa. If lang ha, kung maarte kayo. Pero kung wala eh. Ito na yung sleeper bus eh. Ayun, di ba sabi ko sa inyo magdi-discuss tayo. So guys, you have actually 4 na options kung gusto nyong pumunta from Hanoi to Sapa. First is itong sleeper bus. Meron din guys na tinatawag na parang deluxe bus. More on yung mga upuan niya, ni-slant lang. Pero walang mga cortina, walang ganito. Walang privacy. Tapos, meron din namang sleeper train. Yung sleeper train, parang tatagal siya ng mga 8 hours to 10 hours ata yung travel time. Unlike pag sleeper bus, 5 to 6 hours. Next naman, pwede kayong mag-van, mga limousine van. Yung, syempre, wala rin kayong privacy doon. More on, parang van lang, literal na van. Yung mga katabi kayo, pwede kayong matulog. Ayun, mas ano lang siya, mas contact. Yung occupancy, kumbaga parang limited lang. And then last, yung pang-4 ay private car. Pwede. Actually, alam nyo ba? Diba may group tayo sinasalihan. Basta about Vietnam naman. May mga nagtatanong kung kaya ba ng Grab papunta dito from Hanoi. Kaya naman daw. Kasi yun nga lang, doble. Kasi syempre, pagdating dito ng Grab or Grab taxi,
kailangan nila bumalik for 6 hours ulit, diba? Or 5 hours. Kayo na bahala. Pero feeling ko, okay na to sa inyo. Pero kung grupo kayo guys, actually, recommended ko rin. Okay naman siya. Mas maganda lang guys na sumakay kayo or piliin yung schedule, yung gabi. Pero kung mabilis naman kayong makatulog, yung masandal tulog, kahit anong oras ata pwede sa inyo. Basta alihin nyo na lang yung oras nyo na pagdating nyo dito, mag-check nyo na ba kayo or gusto nyo pang gumala, mga ganun. And wait lang ha. So syempre bibigyan ko kayo ng information. Unahin muna natin ang Klook guys ha, kasi ito mga pinagsasabi ko na mode of transportation going here sa Sapa and going back to Hanoi is nasa Klook. So kung gusto nyo mag-book sa Klook, nasa sa inyo naman yan, but if you want nga, you can use my promo code Mark Paragas Klook for instant discount up to 5 times use per account. Pero kung ayaw nyo naman, pwede kayong dumiretso sa website ng HK Bus Lines. Mas maraming time. Ayun, yun yung pinagkaiba niya. Mas maraming time na available sa website ng HK Bus Lines compared kay Klook. Parang limited lang yung oras. Okay, check natin yan. So, kunwari, Sapa to Hanoi muna tayo. So, if ever magsasapa to Hanoi kayo, doon sa pinaka-drop of location nyo, may options kayo magpababa sa airport na mismo. Sa Noi Bai International Airport or sa Hanoi Old Quarter. Somewhere kung saan kayo malapit na hotel, pwede kayo magpababa doon. And then, ang schedule nyo guys, ay ito, yung schedule. Ilalagay ko na lang dito para may idea kayo. Yung pinaka-earliest schedule na pwede kayong umalis from Sapa going to Hanoi is 7 o'clock, 8:30, 10 o'clock, 11:30, 12:30, 1:30, so 2:30, and then after 2:30 guys, 4 o'clock na, 4, 5, 6, and then after 6, 10 o'clock na, 11, at saka ang pinaka-last ride is 11:30 PM. So if ever naman, ito pa pala, magkaiba guys ang price ng upper cabin at saka lower. Mas mahal yung sa lower kasi wala na kayong effort, yuyuko na lang kayo. Kasi pag sa upper, feeling ko kasi effort pa yung pag-akyat. Actually guys, effort talaga yung pag-akyat, hindi biro. And then ayan, nalagay ko na lang yung price dito kasi nagva-vary yung price depende sa araw. Now, let's check yung Hanoi to Sapa. So, ito naman guys, kapag Hanoi to Sapa, ang earliest is 6:30 AM. Tapos, followed by 7, 8:30, 9:30, 10:30, 1, 2:30. Tapos, after ng 2:30, sa gabi na. Like, 9:30, 10, 10:15, 10:45, at saka 11:30. So, yun. If ever, kunwari, hindi na available. Kasi if ever guys, sa Klook kayo kukuha, make sure na you book at least 2 days before. If ever, kunwari, bukas na kayo aalis, ngayon nyo balak mag-book, sold out na. Hindi na siya magpapakita kasi parang hahayaan na ni Klook na yung mga client or mga customer doon na sa website ng HK Bus Lines, which is yun yung nagawa ko. Nung pagpunta ko dito from Hanoi to Sapa, nag-decide lang ako ng parang a day before. Pag-check ko, sold out na yung for tomorrow. So pumunta lang ako sa HK Bus Line. Madali lang. Yun nga lang, wala siyang discount. Tapos mas maraming time doon. Sasabihin nila kung ilan pa yung available slot per time slot. And then mamimili kayo kung saan kayo cabin, either sa taas or baba. Kayo mamimili. Tapos yung pati yung parang pinaka-bed assignment, kayo rin. Ang binayaran ko nun is 500 sarado. 500,000. A15 to. Nung A15 yung bed seat natin. A14 tayo last time. Yan o, para siyang bagay talaga. Hindi inaantok, diba? Sabi ko sa inyo pag nasa biyahe talaga guys, nasanay siguro kasi pag naglo-long drive ako yung nagda-drive, parang nasanay ako na gising, diba, parang bagay lang. And if ever naman, aside from kunyari maarte kayo sa mga ganito, magdala na lang kayo ng alcohol or Lysol na maliit. And then if ever mahihiluhin kayo kasi guys, grabe magpatakbo yung mga sasakyan. Yung hindi siya grabe yung pagka-zigzag, pero yan pag pagliliko,
Grabe. Yun lang. Kung may hilan kayo, magbuka namin kayo ahead. Like siguro mga 1 hour before yung pinaka-departure or mag-position kayo. Ayan. Ayan, grabe. Char. Hindi ko kayo tinatakot experience nyo na lang. Alright, so this will be a 5 to 6 hours ride. And then meron atang 2 bus stop. So sana makatulog tayo para hindi na tayo bababa. And in fairness naman guys, yung aircon na to, ayan, malamig na siya. Itapat nyo na, itutok nyo na sa inyo. Tapos yung cortina nyo, make sure na walang nakakalabas na lamig. I-tuck 8 nyo siya sa gilid ng kama. Ayan. Actually, nagpapainit itong ilaw. Alright, so masasabi ko na okay mag ganito, mag sleeper bus. First time ko to actually. So bali second time ko na kasi pabalik na tayo doon. So ano pa bang gagawin natin? Hindi, itry natin makatulog. Kasi maaga tayo, nalipukatan lang tayo kanina umaga. So sige guys, after here, syempre, babalitaan ko kayo. Hindi ko nakukuhaan yung stopover ha. Kasi may shots naman tayo nung papunta tayo dito. Ganun lang din, puro kainan. Kung yun yung mag quick break, yun yung CR, pwede. So, she. So, sige guys, yun lang muna. And see you tonight. O diba? Tonight. Good night. 3 hours later. Hello guys. Naging Rupa May. Hello guys. So update ko lang kayo. Nasa last stop na tayo ng break time. Parang ganun. Break stop. Parang ganyan. Biglang lumakas yung ulan. Buti na lang nakalabas na tayo. Nakakain ako ng hotdog. 2. Tapos meron akong biniling Fuse tea na drinks. And then pagsakay natin, sabi ko kasi bakit ganito yung yung langit medyo parang brown. Ayun pala, and umuulan ng malakas. Umuulan pa rin na yan. Tapos gusto ko sanang manood ng movies or YouTube sa cellphone ko. Nung tinatry ko yung plug ng pang iPhone, hindi gumagana. Pero last time na yung bus natin from Hanoi to Sapa, gumagana naman. Pero ngayon hindi. And nag-check ako sa Google. From this bus stop or yung break time, may 1 hour and a half na lang going to the old quarter Hanoi. And finally, in fairness guys, nakatulog tayo. Pero ang sakit ng likod ko. Like, kasi parang nakatulog tayo sa isang side lang. Like nakaganito. Ang sakit doon dito ko sa kabila. Parang feeling ko may massage na bonggang-bongga na mangyayari pagbalik sa Pilipinas. Pero in fairness, at least. So may 1 and a half pa tayo. And currently guys, it's 6:30. So kung 6:30, 1 and a half, darating tayo sa old quarter, yung pinaka bus stop natin, ng 7, 8 o'clock. And then 9, 10, 11, 12, 1, 2. May 6 na oras pa tayo para sa ating flight. Actually, alam nyo ba, pagbaba ng old quarter, hindi pa yung airport ha. Pagbaba, parang ano pa yun, yung, kung saan tayo nag-stay before, malapit doon. Parang gusto ko pang gumala. O maaga pa. Parang gusto kong magkaroon ng parang last shots or parang last video doon sa iconic na Shark Jaw building kasi nga i-demolish na siya, diba? By end of the month, this April. O kaya gusto ko rin tumikim ng buncha, ng dinner. Sabi ko, diba, nung nagano tayo, kumain tayo sa Mom Restaurant and Coffee. Sabi ko, yun na yung lunch and dinner natin. Ay, by the way, hindi ko pala na-share sa inyo, diba, kumain ako ng parang white pasta in spaghetti, Cameroon, ganon. Diba, kinain ko na siya. And then, parang nakalahati ko na yung nakain ko. Tapos kinain ko yung grilled pork. Nung inamoy-amoy ko, or kakainin ko na, nung kakainin ko sana ulit, parang titikin sana ulit ako ng pasta. Parang meron ng may amoy na. Kasi may egg. Kaya mabilis, parang masisira agad. So yun guys, if ever kakain kayo nun, at napanood nyo itong vlog na to, kung gusto nyo umorder nun, kainin nyo agad. Habang
mainit pa. Ayun, I'm so excited actually umuwi. May mga ganong times ako or ganong moments guys na kapag feeling ko okay na ako, yung tapos na ako sa pagbablog, gusto ko na umuwi. Ganon, para makapagpahinga ng bonggang-bongga. At saka ano ha, pag nagta-travel kasi tayo, hindi naman yung araw-araw ako nagagala talaga. May moment na, kunyari, over the weekend, alis. Saturday, flight. Sunday, tapos Monday na umaga, flight ulit pabalik. Tapos may work na ako ng Monday to Friday night. Tapos biglang, minsan hindi naman ako aalis agad ulit ng Saturday na the next week. Nagpaplanuhan ko yun. Tapos, ayun. Ito na yung parang last weekend. And parang ngayon lang tayo guys, umuwi ng Sunday. Kasi nakalip ako ng Friday. So, yun lang naman. Sana sa Hanoi hindi na umuulan para nag-iisip akong gumala pa. Siguro 8:30, 9:30, 8:30 tayo darating. So, may time pa akong gumala, 9:30, 10:30. Sana hindi umuulan sa Hanoi para makagala pa tayo guys. Yung parang yung pinaka-outro natin doon sa may Shark Jaw building. Diba? Which is iconic naman din kasi siya, diba? Siyempre yung pag naggiliba na siya, yung mga tao na merong picture doon or video, alam mo yun, mag-i-inert na, naabutan ko to, mga ganyan. We'll see. Okay. So yun, it-update ko lang kayo guys, and then see you guys sa Old Quarter Hanoi. Sabi 15 minutes lang to. Parang 30 minutes. Siguro may kumakain pa. Ayan, dito naman, di ba, nung pagpunta natin, underload ko na, pagpunta natin guys, from Hanoi to Sapa, mga close yung mga kainan, di ba? So ngayon, parang hindi to yung isa sa mga stop natin nung pumunta tayo ng Sapa. Kasi parang sa ibang biyahe, ibang way na to. In fairness naman, marami nagbebenta ng mga noodles, mga chicheria, mga hot dogs. Parang walang sausage eh. Tapos syempre, may mga toilet. May mga bayad yung mga toilet dito guys. 3,000 doon. Okay. So, dito naman tayo sa kabilang side matutulog para bumawi yung kabilang side ng katawan ko. At saka ayun na, alis na tayo ulit. Diba? Alright guys, see you later. 1 hour later. Hello guys, finally after parang feeling ko 5 hours lang yung biyahe natin total. Andito na tayo sa isang office ulit ng HK Bus Line. And ito yung sa Old Quarter. So if ever guys nababalik kayo sa Hanoi tapos gusto nyo na magpababa dito sa Old Quarter, ito. Tapos may options din kayo na magpapaba sa airport, di ba? So nasa sa inyo na yon, pero bumaba tayo dito guys sa Old Quarter kasi di ba, naalala nyo sinabi ko kanina, parang gusto kong mag-outro doon sa may Shark Jaw building, which is 5 minutes away lang, walking distance lang dito. Pakita ko sa inyo yung itsura ng office nila, and I'm not sure lang kung meron ding pick up dito guys. Basta kasi kapag magbubook kayo sa website nila, may options kayo kung saan kayo magpapa-pick up or kung saan yung parang pinaka meeting place ninyo. Ganon, mamimili kayo ng mga address. Ang napili natin last time yung doon sa may kung saan tayo bumaba, which is parang 20 minutes away. So hindi ko alam na meron pala dito sa sa Old Quarter lang. Parang mapili ko mga nasa 10 minutes away lang to sa accommodation natin before sa Mercure Hanoi Lagare. Pakita ko sa inyo ha. And yan guys, we are back sa busy street ng Hanoi. I'm so proud of myself. At nakatulog tayo. Ayan. So yan, HK Bus Lines Limousine VIP. Katabi ng Lamant Hotel or Lamant Hotel. Ayan. At maraming naghihintay dito. I'm not sure kung may shuttle bus na libre, parang nung sa Sapa lang, na magdadala sa mga hotel ninyo. I'm not sure kasi wala nag-approach sa atin. Pero dun sa iba, parang nagpalista ata ng mga pangalan ng hotel. So hindi natin gagawin yan kasi nga diba, may gagawin tayo. So ganoon na rin yun. So ang gagawin natin guys, maglalakad na lang tayo. Dala-dala natin yung luggage natin. Ito yung luggage ko. So guys, punta na tayo sa Shark Jaw building kahit may bit-bit tayo. And alam nyo ba, yung bus kanina from Sapa to Hanoi na 1:30 umalis, kakarating lang nila mas nauna pa tayo. Bilang 2:18 na ata tayo umalis. Nakakatuwa. So yun lang, na-share ko lang. And medyo magaan lang naman tong luggage natin, kaya tara, lakarin na lang natin hanggang doon.
And for sure naman maraming tao na doon kasi ini-enjoy na yung mga tao yung mga ilang araw na habang buo pa yung Shark Jaw building. Wait lang check ko lang yung check ko lang yung ito na pala. Ito na. Ayun walang bawal sa sakyan. Ito na nga. Sige, wait lang wait nga lang, check ko lang yung gamit ko kung kompleto. baka kung saan tayo nakarating wala yung passport ko. Okay, clear, let's go. At saka yung weather ngayon parang feeling ko uulan any moment, kaya bilisan na lang natin. Gusto ko lang mag-outro para sa inyo guys. Doon syempre sa iconic building na magsisilbing pag nakita mo yun, nasa Hanoi ka, yung alam mo yun, sumakses ka umangat ka ninyo yarn. So I guess guys, kapag nasa Hanoi talaga kayo, kailangan kasama yung Sapa sa paglilibot nyo dito sa Hanoi, Vietnam. And iba kasi yung vibes na meron dito sa Hanoi, iba rin yung vibes na meron si Sapa. Kaya naman itry nyo siya. Parang si Danang lang. Si Danang may Bana Hills. Si Hanoi naman syempre merong Sapa. Ganon. Wait lang kasi last time nung nandito tayo, itong hotel na to yung ginawa nating reference for pick up ng Grab going sa ating hotel. So mukhang okay naman. Chinek ko lang kung tama yung dadaanan natin. Ayan, nakakatuwa kasi sa Sapa di ba malamig, tapos maraming street food. Dito naman sa Hanoi medyo hindi na ganun kalamig. Like ayan, pagpapawisan ako any moment. Pero alam mo nasa Hanoi ka na dahil sa sobrang busy ng street at ang daming tao. Weekend kasi. Pakita ko sa inyo So ito yung mga drip scooter guys na hindi tayo pinagbigyan sakyan dahil mabigat tayo. So kakaliwa na tayo dito kasi ito na yung ito na yung building na mismo. Mahaba tong building na to. Ito na yung Shark Jaw, which is nasa likod tayong part. And ayan, marami na kumakain. Actually na-miss ko dito yung sausage. Mag-last sausage nga tayo. Nasa 8 o'clock pa lang kasi guys. Ayun, nasa 8 o'clock pa lang. And kailangan umalis tayo dito ng 9 dahil meron tayong 40 minutes biyahe going to the airport para darating tayo doon ng 10. So 11, 12, 1, 2, 3. Actually maaga pa rin. Oh my god. So I guess ako lang yung ako lang yung naglalakad na may luggage. Kaloka. Bakit? Ini-enjoy ko. Ay mukhang may mga may event. May upcoming event dito. Ano to, World Cup? Hi. Okay. Okay na to. O diba nakakatuwa. So guys, ngayon pa lang since finale vlog natin to, thank you so much sa pagsama sa akin. Syempre pinakita ko sa inyo yung mga pwede pang gawin at saka yung mga pa-sweet moment na lang natin since finale vlog. So yung nag-alpine coaster tayo, kumain tayo sa Mom Restaurant and Coffee, and then pinakita ko rin sa inyo yung iba pang shops or coffee shops na merong view ng monotrail at saka ng funicular. And then nag-morning view tayo sa ating hotel for the last time. Tapos bumiyahin na tayo, tinuro ko sa inyo at saka binigyan ko kayo ng information about sa bus from Sapa to Hanoi. And now, finally, we are back here sa Hanoi guys. Bumaba tayo sa old quarter office nila. Kaya sobrang napaka-lapit lang dito sa Shark Jaw building, which is ito na. Seren, doon tayo sa harap. Ayan na maraming tao. Hila-hila ang luggage, no? Maghintay kayo. Wait lang. Mainit na. Pinagpapawisan ako. Ayan. Dito pa tayo. Tingnan nyo. Dito tayo sa platform. So guys, sabay-sabay tayong magpaalam sa building na to kasi again, by April 30th or end of April. For sure, pag napanood nyo to, lagpas na ng April. Baka May nyo na ito mapanood. Pero at least, samahan nyo ako magsabi ng paalam until next time. Kasi guys, gigibain na siya to give more space dito sa park para mas maganda, mas maging malawak pa itong nila, One Kiem Lake. Tapos, actually, may another building yata na itatayo dyan na marami daw parking space. Feeling ko, syempre, since magka-close tong mga to, sila rin yung magiging tenant pag nagkaroon na ng building dyan. Yun nga lang, matatagalan pa.
Di ba? Tara, last picture tayo. Last ano pala tayo video. And guys, aalis na tayo. Di ba? So guys, ang mamimiss ko dito sa Hanoi, itong dami ng tao. Tapos ang daming gwapo. Tapos masasarap yung pagkain. Vietnamese sausage is so good. And then buncha. O nga pala, sabi ko sa inyo, di ba? Buncha guys, iba yung buncha dito, iba yung buncha sa Sapa. Mas masarap dito. Actually hindi masarap dito. Doon hindi gaano kasarap. Tsaka iba yung luto. Plus ano pa ba? Siyempre yung train street. Pwede nyo balikan yung train street guys. Kasi mas okay din siya sa gabi. Dahil yung mga pailaw ng mga shops. Let's have a 360 view guys. And in fairness guys, na-enjoy ko naman. Na-enjoy ko yung Hanoi at saka mas lalo na sa Sapa. Okay? And ngayon pa lang sasabihin ko, we will be back here pero not this year. Maybe next year. At saka sana may kasama na tayo. Gusto ko actually isama si Shane. Sana kasama na natin si Shane. Kasi gusto niya rin magdanang. Pero sabi ko para mas magugustuhan niya dito kasi gusto niya rin yung mga mountain view. Lalo na yung pili ko magugustuhan niya yung fancy pan. So yun guys if ever magbabala kayo sa mga Pilipino dyan, if ever magbabala kayo pumunta dito sa Hanoi, napakamahal ng ticket. Kaya if ever may makita kayong seat sale or maglabas ng mga seat sale, grab the opportunity na. Kasi yung ticket na pwede nyo makuha may mga less than 10,000. If ever hindi naman seat sale, pumapalo to guys ng kung papunta dito sa Vietnam, kahit sa Hanoi at saka sa Da Nang, pumapalo ng mga 20,000 pataas. Kaya planuhin nyo na mas maaga, maghintay kayo ng mga seat sale, makibalita kayo, and then pag may ticket na kayo, plan your itinerary ahead of time, isama nyo ang Sapa. Alright? Sige, dito tayo sa platform, dito tayo sa may parang mini fountain. Okay. So if ever ngayon nyo lang to napanood, since finale na to, panoorin nyo na lang pabalik yung mga vlog natin dito ha. And guys, pasensya na kung hindi ko nalibot lahat ng Hanoi attractions or Sapa or mga pwede puntahan sa Hanoi at sa Sapa kasi nga limited time lang tayo dito. Like over the weekend lang. Kaya pinagkakasya natin kung ano yung pwede natin mapuntahan. Pasensya naman. Pwede rin naman kayo manood ng ibang vlogs kung gusto ninyo. Hindi naman ako magtatampo. Pero syempre, for sure naman, kaya naghahanap kayo ng mga magagandang parang guide talaga, mga vlog, kasi nga gusto nyo pumunta dito. Pero at least na-share ko sa inyo yung experience guys, and sabi ko nga parang kasama ko kayo dito. Kaya sobrang thankful ako kasi nandyan kayo hanggang finale natin. And syempre, watch out sa upcoming vlogs natin. And next vlog natin guys ay we are going to South Korea for the first time. We are going to Siquijor. I'm super excited. Okay, wala na ako sigurong nakalimutan. Ang gagawin natin after this, pupunta na tayo ng kakain-kain muna ako dito, siguro ng mga sausage, and then pupunta na tayo ng airport, tapos doon na tayo tumambay hanggang sa flight natin pabalik ng Manila. Ganun na lang, pero dito tayo magpapaalam. Pakita ko ulit sa inyo for the last time. Alam niyo yung feeling ko, parang ayaw ko pa magpaalam, pero I guess this is it Okay, for the last time may coffee club dito, may HSBC, may KFC. And then yung Saturday night market or weekend night market dito sa Hanoi is itong way na to. Dire-diretso nyo lang yan. Nandito yung Kong Cafe, which is famous coffee shop dito na may view. And syempre itong Shark Jaw building, the iconic building here sa Hanoi. And nakita nyo naman sobrang daming nagpapapicture dito, nagpo-photoshoot para lang masaksihan nila at maging backdrop nila itong building. And then ito na yung One Kim Lake, mahaba yan. Tapos if ever gusto nyo pumunta sa St. Joseph Cathedral, itong way, napakalapit lang din, mga 5 minutes. May naisip ako guys, yung bata natapa, pero dead ba lang yung magulang. Part of life naman daw yon, part of childhood. Childhood memories. So anyway guys, may naisip ako, since nabanggit natin yung St. Joseph Cathedral,
how about dun tayo magpaalam? Kasi napuntahan natin siya ng umaga, napuntahan natin siya ng hapon, pero never natin siya napuntahan ng gabi. Eh syempre, palagi akong grateful guys, palagi akong thankful sa mga nangyayari sa buhay natin. Syempre pati na rin sa mga subscribers natin. So why not, dun tayo mag-outro. Pero, magka-sausage muna ako. Hindi ko na papakita ha. Pero malapit na naman, 5 minutes away pa lang naman. At saka pili ko ayun yung moment uulan. Eh may luggage tayo. So guys, currently it's 8:39 PM pa lang. Maaga pa. Okay. So guys, sige, kakain lang muna ako ha for the last time ng sausage. Favorite yung sausage. Tapos dito banda. Tapos we'll see you guys later ha. Hindi pa tayo tapos. Ayan guys, napapaligiran ako ng mga kainan dito. Ayan. So may mga barbecue. Tapos bumili tayo ng sausage for 20,000 dong. Ayan. Sarap! Tapos may fruits din dito. Gusto ko lang matikman for the last time. Ayan siya guys. Tapos saka tayo pupunta doon sa St. Joseph Parish Church or Cathedral. And then babalik tayo dito para dito tayo mag-outro. Tara, sarap nga niya. Siguro kung mas malamig pa, like nung mga parang naunang ano natin dito, punta natin dito. Tapos nakatingin ka lang dito sa Shark Jaw Building. Parang okay na okay, tapos kakain ka nito oh. Sausage! Craving satisfied. Yes, kain tayo guys. Wow. Sarap talaga. Guys, dito sa labas 20,000 to isa. Pero pag pupunta kayo dito, papasok kayo sa loob ng street market, meron dyan nagbebenta ng 15,000. And guys, for the drinks naman, suggestion ko or recommended ko, maghanap kayo ng calamansi juice. Masarap. Meron dito, bibili tayo. Sarap! So guys, hanapin ko lang yun, hanapin ko lang yung nagtitinda ng calamansi dito, banda, sa gilid. Tapos diretso na tayo ng St. Joseph Cathedral. Sarap, ang sarap talaga guys. Sige, punta tayo sa gilid. 30,000 guys, calamansi juice. Thank you. Diba? Fresh. Tapos ayun, pwede kayong umupo dito, which is ginawa natin. Kahit saan dyan, actually pwede tayo umupo dito. Merong nag-street busking doon, may nagbabusking. Tapos guys, meron nag-ano dito, TikTok siguro. Yung alam mo yun, yung wig, na nagpapalit-palit siya ng wig na lalaki. Nakakatuwa. Yung kunin nyo guys dalawa to. Isang lime, isang calamansi. Yung calamansi alam nyo naman kasi maliit, diba? Yung lime medyo malaki sa calamansi. Calamansi yung kunin nyo ha. Iba kasi lasa yung lime. Na-try ko na yung lime, hindi masyadong masarap. Alright, so we're done. Ang gwapo naman. Ang gwapo niya, ang gwapo niya. Ang gwapo niya. Mga nagtitiktok sila guys. Ang gwapo yung nakasalamin ito. Naka-ano rin ata to si kuya. Naka-wig din. Ang gwapo naman ito. Ito rin oh. Nakakatuwa naman. Ayan, magsasot sila. Pag matataas na hairline nyo guys. Oh my god. Oh, gwapo na oh. Grabe, nagbabago talaga yung tsura guys oh. Gwapo nito. Ay guys, magkahawig siyang artista. Nagkawig siya, nalagay ko na lang dito ha. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayan na, nagbabago yung tsura nila. Nice. Ayan.
Alright, so yun lang. Ito ka po. May mga bumibili na ata. Ayan. Nice. Congrats. Congrats mga baby. Charot lang. Alright, that's it guys. Punta tayo sa St. Joseph Cathedral. Mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên anh ngồi chơi qua đào. Chỉ sắp hồng. Ito na siya guys. Oh my god. Ito na siya. Mas maganda siya sa gabi guys. Kasi yung lights. Alright, so we are here and again napapaligiran pa rito ng mga coffee shops. Ayan. Ayan, dito tayo sa kabilang side. Dito nag-picture dito. Ayan, nawala ang taas na place ngayon sa taas. Alright, wait lang. Lagay natin dito yung ating bag. So ito ulit ang gamit natin. Nakakapagod mag-bit-bit guys. If ever, kunwari darating kayo dito, tapos hapon pa yung check-in, di ba? Either dumating man kayo dito ng umaga or gabi. Huwag yung subukang magdala ng luggage, bit-bitin yung luggage papunta sa mga attractions. Haggard! So anyway, andito na tayo guys sa St. Joseph Cathedral. Napakaganda niya sa gabi. Look at that. Di ba? Lapit tayo. Thank you Lord for everything. Ayun guys, syempre kailangan natin magpasalamat sa lahat. Alam nyo na yan. At sinasama ko kayo palagi. So mag-iingat kayo palagi guys. Saan man kayo pumunta, kung nasan man kayo, I love you so much. I love you all. And tara, we're done here. At least na-witness na natin siya ng gabi. Sige, pakita ko rin sa inyo. Alright, so we're done here guys. So tara, balik na tayo sa sa park ulit o dun sa Shark Jaw building. Let's go! Ayan guys, we are back here sa may Shark Jaw building pa rin. Kasi alam nyo ba, naisip ko na parang since ito yung iconic building dito sa, or isa sa mga pinupuntahan dito sa Hanoi, dito na lang tayo magpaalam. Ayan, andito yung gamit natin, no? Ayan siya, diba? Nakakatuwa. So sige, mas mataas pa tayo. Nasa gitna tayo guys. Ayan siya. Alright, so guys, thank you so much sa pagsama sa akin dito sa ating Hanoi and Sapa Vietnam journey. And I hope na gustuhan nyo guys yung mga pinagpupuntahan natin and makonsider nyo rin pumunta dito sa Vietnam or sa Hanoi and Sapa Vietnam anytime soon. And in fairness guys, mas marami ako nakita Pilipino dito at saka sa Sapa at saka sa Hanoi compare sa Da Nang at saka sa Bana Hills. So if ever nagbabalak kayo guys anytime soon, ituloy nyo na yan, or sabihin natin nagbabalak pa lang kayo, ay nako, maghintay na kayo ng mga seat sale. At alam nyo na, simulan nyo na yan, kumain kayo dito, mag-ipon kayo, kumain kayo, mag-stay kayo sa mga coffee shops, mag-train market kayo, anything that you can do here, mapifeel nyo wala tayo sa Pilipinas. Alright? So again guys, that's really it. Ikutin natin to. And thank you so much guys. So if ever nagustuhan nyo yung video natin, lahat ng videos natin, please like this video and share sa mga alam nyo pupunta at nagbabalak mag Hanoi and Sapa Vietnam. Umiikot. And guys, syempre don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga kami travel vlogs po natin. Thank you so much guys. Thank you so much, and see you sa South Korea. And see you sa Siquijor. Alright? Guys, enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. And sabi ko nga, you will never get to this age again. So please do whatever makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. Hindi ako pwede tumakbo kasi basa.
See you guys on our next travel vlog. Yay! Okay. Good night, everyone.